Sa gitna ng mataong lungsod, may isang lumang apartment building na halos hindi na pinapansin ng mga tao. Matagal nang bakante ang ikatlong palapag at maraming kwento ang kumakalat tungkol dito. Sabi ng mga kapitbahay, gabi-gabi raw ay may nakikitang babage sa mga bintana. Malabo, anino lang. Pero kapag lalapit ka, parang nawawala siya. Para kay Marco, isang estudyanteng bagong lipat sa lungsod, kwento lang iyon para takutin ang mga bata o bagong lipat. Hindi siya naniniwala hanggang sa isang gabi na lahat ng pagdududa niya ay nasubok. Habang pauwi siya mula sa klase, napansin niyang may ilaw sa ikatlong palatag. Ang liwanag ay malabo, parang sumasayaw sa dingding ng lumang pasilyo. Sa unay, inisip niyang may nagbabayad lang ng renta. Ngunit habang tumitingin siya, nakita niya ang isang silueta ng babae na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Hindi siya makaalis. Parang may puwersang humihila sa kanya pataas sa hagdan. Bawat hakbang ay may kakaibang tunog. Parang may sumasabay ngunit wala siyang nakikitang tao. Ang hagdan ay malamig at may bahid ng lumang alikabok at dumi. Habang umaakyat, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang balat. Ang liwanag sa itaas ay nagiging mas malabo at ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw. Pagdating niya sa ikatlong palapag, unti-unting lumapit ang silueta. Napansin niya ang mahabang buhok at puting damit, basa-basa at may bahid ng dumi. Tahimik lamang, ngunit ramdam ni Marco ang malamig na hangin sa kanyang balat. "Kamusta?" Bulong ni Marco sa sarili, halos hindi marinig. Biglang nawawala ang babae sa bintana at sa sahig ay may nakasulat sa dugo, "Bakit mo ko hinabol?" Natulala si Marco. Tumakbo siya palabas, pababa sa hagdan, at nang makalabas ng building, nanginginig siya. Hindi na siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, sinubukan niyang tanungin ang kapitbahay. Ang isang matandang babae ay tumunggo lang. Malungkot ang tingin. "Sabi ko na sa iyo, iwasan mo ang ikatlong palapag." Doon natigil ang isang batang babae noon. Hindi na siya nakalabas. Lumipas ang mga araw, ngunit gabi-gabi, sa kanyang panaginip, nakikita niya ang parehong babae. Nakatingin, tahimik at palaging malapit, ngunit hindi mahawakan. Hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad. Isang gabi, naisip niyang bumalik at alamin ang buong kwento. Lumakad siya pataas, bawat hakbang ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Pagdating sa ikatlong palapag, napansin niyang may mas malinaw na silueta ng babae. Tahimik na nakatitig, tila sinusuri siya. Habang lumalapit siya, ang paligid ay nagiging mas malamig at dilim. Ang mga pinto sa pasilyo ay parang may sarili ng buhay, bahagyang nagbubukas at nagsasara. Ang bawat bintana ay naglalantad ng mga mukha ng ibang nawawalang tao, mga mata nilang walang buhay na nakatingin sa kanya. Narinig niya ang bulong, "Sumali ka sa amin." Ang puso niya ay tila humihinto sa takot. Bago siya makaalis, napansin niyang ang pinto pabalik sa hagdan ay nawala. Ang apartment ay tila umiikot sa paligid niya. Ang liwanag mula sa bintana ay nagiging mas malabo. Parang sinusubuang akuin ang kanyang mga mata. Mula noon, wala nang nakakita kay Marco. Ang tanging naiwan ay ang kwento at ang babaeng nakikita sa ikatlong palapag na naghihintay sa susunod na masuswerte
na makalapit.